Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong ko sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayo mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. 3 ulit na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. 3 beses. At yung pagsasabi ng huwag kayong matakot, hindi lang ito pagbibigay ng diin ng punto ni Jesus, kundi pagbibigay kasiguraduhan sa kanyang pinupunto. Kasiguraduhan, assurance. Marami kasi ang hindi magandang mangyayari sa kaniyang mga alagad, sapagkat naranasan na ito ni Jesus sa kamay ng mga taong hindi siya tanggap. Kung si Jesus, naranasan niya, sila pa kaya? Hindi ba? Kahapon, naalala niyo bang ebanghelyo? Di ba? Tinuturuan niya ang kanyang mga alagad kung ano ang ugali na dapat ipapakita. Hello, naalala niyo pa ba? Ugali ng anong hayop? O, naalala niyo pa? Anong hayop yon? Kalapati, o ano pa? Ahas, o ano pa? Tupa, yan, very good, di ba? Bakit? Kasi isusugo sila ni Jesus na isusugo sila ni Jesus sa gitna ng mga asong gubat. So, ibig sabihin, maraming silang sasagupain. Marami silang mararanasan. At ngayon pa lang, sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot.
Yan ang paalala ni Jesus dahil kung siya nga naranasan iyon, sila pa kaya? Di bang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang alipin na higit kaysa kanyang Panginoon. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Ibig sabihin, kung ano man ang naranasan ni Jesus bilang kanilang guro at Panginoon, siya ring mararanasan nilang mga alagad at alipin. Pero, ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Kung ang ibon nga hindi pinababayaan ng Diyos, kayo pa na mga alagad ko, huwag kayong matakot. Dahil malinis ang kanilang hangarin, wala silang dapat alalahanin. Yan ang maganda. Dahil malinis ang inyong hangarin, wala kayong dapat alalahanin. Ang mga may masasamang motibo ang dapat matakot. Sila ang dapat managot. Kaya ang paalala sa kanila ni Jesus, walang maitatago na di malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya sinong dapat matakot? Yung may masamang motibo, yung may masamang ginagawa, yung may kalokohang tinatago. Kayo ang dapat matakot. Sa buhay talagang mahirap. Talagang marami tayong mararanasan. Pero kung sasamahan mo ng kalokohan, yan. Ikaw ang dapat matakot. No? Maraming ganyan, di ba? Sa eskwelahan lang kapag ikaw ay hindi nag-aral at plano mong magkopya, plano mong mangopya, di ba? Kinakabahan-kabahan ka pa lang, di ba? Titingin ka pa lang sa katabi mo, kinakabahan ka na. Bakit? Kasi may masama kang motibo. Kaya anong gagawin mo? Lilingon ka muna sa teacher mo. Bago ka lumingon sa katabi mo, di ba? Kasi mayroong tinatago. Oo, mahirap mag-aral. Kasama yun Pero ang dapat matakot, yung mga may masasamang motibo. Ganon din sa buhay. Mahirap mabuhay. Pero kung malinis ang hangarin mo, wala yang hirap na yan. Pero ang maraming nangyayari, nanloloko, nangdadaya, nangungupit, nagnanakaw. Sa huli, kayong dapat matakot. Kasi walang lihim ang hindi nabubunyag. Walang sikreto ang hindi malalantad. Ang mga may ginagawang kalokohan, kayo ang dapat na matakot. Katulad na lang ng mga kapatid ni Jose sa ating unang pagbasa, nag-aalala sila dahil baka galit sa kanila si Jose at sila'y gantihan. Bakit naman kamo? Alam mo bang ginawa nila kay Jose? Ibinenta nila si Jose. Pinaalipin nila si Jose sa Ehipto. Bakit nila ginawa yon? Dahil sa selos at inggit. Kasi paborito si Jose ng kanyang ama. No? Yung mga kapatid, anong ginawa? Ay, kinidnap. No? Tapos, ibinenta. Ibinenta sa Ehipto para maging alipin. Ibinenta ang kanilang kapatid. Tingnan mo, nagtagumpay si Jose sa Ehipto. Bakit? Kasi malinis ang kalooban. Maganda ang puso. Walang tinatagong kasamaan. Alam mo, ganyan. No? Kapag malinis ang iyong kalooban, anumang hirap ng buhay, magtatagumpay ka. Pero tingnan mo tong mga kapatid. No? Tingnan nyo. Natakot silang magantihan, kaya ganun na lang sila mag-isip. Sa halip na maging malinaw sa kanila ang ginawa nilang kasamaan at humingi ng tawad, sa halip na magsisi at magbago, ano naisip nila? Naku, baka gantihan tayo.
Naku, baka gawan tayo ng masama, balikan tayo. Kasi nagtagumpay yung kapatid eh. Oh? Pero tingnan mo, takot sila sa sarili nilang multo. Pero maganda doon, dahil malinis talaga ang kalooban ni Jose, pinatawad sila. Hindi pa natapos doon, tignan mo kasamaan ng mga kapatid. Isip nila gagantihan sila. Kaya sinabi nila kay Jose, ang sabi daw ng kanyang ama, patawarin mo na ang mga kapatid mo. Pero totoo, walang sinabing ganon yung ama. Wala namang sinabing patawarin bago namatay yung ama. Hindi naman nagbili ng ganon. Pero yung mga kapatid, dahil sa takot, sabi na lang nila, sabi ni tatay, patawarin mo na daw kami. Pero, tamo, hanggang huli niloko pa rin nila si Jose. Pero si Jose, kahit ganon, naniwala siya. Mabuti kasi ang kalooban niya. Pinatawad sila. At sa huli, kinupkup pa sila. Sinama sila sa Ehipto. Mga kapatid, kuminsan, ganito din ang ating buhay. Yung takot o yung takot nating nararamdaman ay bunga ng ating masamang kaisipan. Galing sa sarili nating mga multo. Natatakot kang mapagalitan kasi alam mo na may nilihim kang kasalanan. Natatakot kang lumapit kasi iniisip mo, masungit. Sarili mong multo yan, no? Natatakot kang magsabi kasi nasa isip mo, baka sumbatan ka. Baka sumbatan ka. Tandaan, kung mabuti ang iyong hangarin, wala kang dapat alalahanin. Walang dapat ikatakot kung wala kang masamang itinatago. Amen? Amen.